Okay, yan, alright. Welcome back ulit sa Rafido TV. At kumusta po mga kaibigan? At ito nga no, ay nagtulong-tulong na po ang ating pong mga PDP, NBI, CIDJ, DOJ at iba pa na mga ahensya ng ating pong gobyerno para po ay agaran na ma-serve ang warrant of arrest dito po kay RD Tibes. At dahil nga itong si RD Tibes ay napabalita na nasa ibang bansa pa, ay nakipag-ugnayan na rin po ang ating mga otoridad sa Interpol para po ay kahit nasa ibang bansa po siya ay mahuli at maibalik po sa Pilipinas para po ay sagutin niya ang mga kaso na laban po sa kanya, mga kaibigan. Kaya ay panoorin muna natin ang video na ito para malaman po natin ang buong detalye sa nasabi pong balita at para sama-sama po tayo na makapagbigay ng ating opinion. March 4, 2023, araw ng Sabado, nang pasukin ng mga armadong lalaki ang bahay ni Negros Oriental Governor Roel Digamo sa bayan ng Pamplona na nagresulta sa pagkamatay ng gobernador. Agosto 1, araw ng Martes, nang isinapubliko ng Anti-Terrorism Council o ATC ang impormasyon na idinideklara nilang terorista si expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. at umano'y armadong grupo nito kasama ng kanyang kapatid na si dating Congressman Pride Henry Teves. Kasunod na rin ito sa pagkakasangkot umano nila sa madugong pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at iba pang insidente ng pagpatay sa lalawigan. September 6, 2023, araw ng Miyerkules, pinaa-aresto na ng korte sa expelled Negros Oriental Representative Teves Jr. at iba pang akusado sa kaso ng pagpatay kay Governor Roel Digamo matapos na inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 51 ang warrant of arrest laban sa dating mambabatas. Kaugnay nito, sinabi ni Acting PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo na tulong-tulong ngayon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maisilbi ang warrant of arrest. Hindi lang po yung Philippine National Police ang nag-exert po ng effort para mahuli po not only Congressman Teves but the other co-accused including yung ating National Bureau of Investigation ay nagtumutulong din po. So yung mga ahensya po ng gobyerno ay magtutulong-tulong po para masiguro po na may implement po natin itong warrants of arrest issued by the court po. Dahil sa nasabing warrant of arrest, gumawa na rin anya ng tracker team ang mga otoridad upang matunton hindi lang si Teves Jr. kundi maging iba pang kasamahan nito. Sa ngayon po ma'am ay may mga kinreate na po tayong dedicated tracker teams to run after yung kanyang mga co-accused. At kausap ko nga po kanina yung Regional Director po ng Police Regional Office 7 as well as the Director of CIDG. They are pursuing and exerting best efforts to locate the whereabouts po ng other co-accused. Inamin naman ng tagapagsalita ng PNP na malaking hamon anya para sa kanila kung walang extradition treaty sa bansang kinaroroonan ng dating mambabatas. Sa ngayon kasi ay nasa labas ng bansa nagtatago si Teves Jr. ngunit nakikipag-unayan rin anya ang PNP sa International Police at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng DOJ upang maisilbi ang warrant of arrest at maibalik na dito sa bansa si Teves. Marami po tayong naririnig kung saan yung mga lugar na kanyang pinagpupuntahan. I think no less than the Secretary of Justice has mentioned some of the countries. Like I said earlier, we are closely coordinating with the Department of Justice to really pursue this case. And hindi lang naman ang Philippine National Police ang gagalaw po dito. We have to understand, we have to go through the diplomatic channel kung kinakailangan dahil wala nga po tayong, I understand, wala po tayong extradition treaties dito sa mga bansa na posibleng kinaroroonan po ni Congressman Teves. Matatandaan na humingi ng asylum si Teves sa bansang Timor-Leste, ngunit ito'y tinanggihan ng nasabing bansa. Para sa Diyos. So okay, yan no mga kaibigan at rinig po natin no na ito nga no ay tulong-tulong po no ang ating PNP, NBI at CIDJ iba pa na mga ahensya ng ating gobyerno para po ay agaran po na ma-serve na ito pong warrant of arrest na laban po kay Arnie Tibes no mga kaibigan at sa iba pa na mga kasamahan po niya dito po sa nangyayari po na Digamo case no. Kaya lang mga kaibigan dahil sa napabalita nga itong si Arnie Tibes ay nasa ibang bansa pa hanggang ngayon kaya ay nakipag-ugnayan na rin po no ang ating mga otoridad sa Interpol para po ay mahuli po ito sa ibang bansa at mabalik po, madala po ito sa Pilipinas at para po ay panagutan po niya ang mga kaso laban po sa kanya. Actually, ang kaso na ito ay lilitisin pa naman sa korte, no, na kaibigan. Pero may posibilidad na po na
itong si Arnie Tibes ay talagang makukulong po ito sa dami ba ng kaso na kanyang haharapin, no? Dito lamang sa Digamos Liquis, ilang kaso po ito, di ba? Nasa 19 ata na kaso ito. Sa dami po nito, halos ay murder po, no? Murder, prostrated murder, at saka homicide, di ba? Dami pong kaso po dito ni Arnie Tibes na haharapin sa Digamos Liquis pa lang. Kaya ay imposible naman po na sa dami po ng kaso dito ay malusutan pa niya lahat ito, mga kaibigan. So magaling talaga siguro ang kanyang abogado gumawa ng magic kung ito po ay malusutan pa. Pero sa ngayon nga, wala na po tayong balita dito po sa kanya pong nasubrahan po sa talino na abogado. At iwan ko kung nasaan na. May mga ilan po nating mga kaibigan nagsasabi na nagtatago na raw ito dahil natatakot na. O may ilan din po nagsasabi na baka nahihiya na kaya ay hindi na nagpapakita sa media ang nasabi po na sobrang talino na abogado. At sa akin po, baka ito ay nasa isang lugar na tahimik na siya lamang, mga kaibigan, no? At baka gumawa po ito ng diskarte paano po niya labanan ang mga kaso na ito, or nag-aaral po ito ng magic dahil nga sabi niya ay kung mayroon man pong kaso ang kanyang busing ay yun ay magic na lamang. So grabe din po ang magic na nangyayari sa dami po ng kaso na harapin ng kanyang busing, mga kaibigan. Kaya siguro ay nag-aral din po itong si Atty. Topacio ng kanyang magic para pang-alkontra sa sinabi po niyang magic na kaso laban sa kanyang busing, mga kaibigan. Dahil ay alam po naman natin itong si Topacio, talagang pinalakas po niya ang loob ng kanya pong busing, di ba? Halos lahat po ng mga media ay nagpapreskon po, no? Itong si Topacio noong pong wala pang kaso na naihain sa korte. Pero simula nung mayroon na pong kaso na naihain sa korte ay biglang nawala po ito sa ere si Atty. Topacio. At kaya nga marami ang sinasabi ko nga ay nagsasabi na natatakot, nahihiya, di ba, mga kaibigan, dahil sa yun na nga nung hindi pa naisampa ang kaso ay dami po niyang dada na ang lahat ng ito ay walang katibayan at pawang gawa-gawa lamang, tanim, no, mga kaibigan. Yun ang kanyang pinaglaban at yun din po ang kanyang sinasabi sa kanya pong busing. Kaya ay lakas loob din na umasa itong kanyang busing, mga kaibigan. Kaya siguro ay nagawa pa niya na magbudots-budots po, mga kaibigan. Kaya dahil sa kanyang budots ay natanggal na sa pagkakongreso ito pong si Arnie Tibes. Kasi hindi maganda yung kanyang budots, mga kaibigan, matigas kasi yung kanyang katawan. So ayan, ano, mga kaibigan, at masaya po tayo dito dahil ay talagang gumagawa po ng aksyon ito pong ating gobyerno na para po ay mahuli itong si Arnie Tibes, at ginawa na po nila, no, ang lahat po ng makakaya po nila na madali po itong mahuli si Arnie Tibes. Gumagawa na po sila ng team po, no, ng pag-track kung nasaan nga itong si Arnie Tibes. Baka malay natin, sabi ay nasa ibang bansa pero andito na pala sa Pilipinas, mga kaibigan. Dahil ay kung natandaan po ninyo yung mga huli-huli po niyang mga live video, no, palagi po tayo makakarinig ng mga tilaok ng manok, di ba? So baka nga ay nasa isang farm po yan niya, mga kaibigan, no? Malay natin, o sa kaibigan po niya. Marami po kasing koneksyon yan si Arnie Tibes, mga kaibigan, na mga sugarol din katulad po sa kanya, mga ilegalista, so di ba? So maaari din po na nasa bansa na at dito na po nagtatago. Dahil nga ang sabi nung doon po siya sa Timor-Leste ay nag-apply po ito ng political asylum at hindi nga ito binigyan, no, ng Timor-Leste. So hindi na po siya pwede na magtagal doon po sa bansang Timor-Leste dahil ay huhulihin po siya doon dahil na maging illegal na po siya.
sa nasabi pong bansa. Kaya ay ang sa akin pong duda, baka ito po ay nasa ating bansa na po, itong si Arnie Tibes. Pero siyempre nga, sabi ko ay marami po itong koneksyon at maaari po siya na sa kanyang mga kaibigan na nagtatago yung mga kaibigan niya sa illegal, di ba? Mga kaibigan. At ang maaari din po na baka nandyan nga po sa ibang bansa na, sa Cambodia o sa Thailand. Dahil nga alam po natin na mga bansa na yan ay marami po ang mga illegal. At pagka isa kang illegalista, marami din po kayong koneksyon. At alam po naman natin yung mga bansa na pinangalanan, Thailand, saka yung Cambodia ay malakas po ang illegal po sa mga bansa na iyan, di ba mga kaibigan? So malay po natin kung dyan po siya sa mga bansa na iyan lumipat, no? Pero kung dyan po siya sa Timor-Leste, sabagay, yun naman po ang sinabi po ang ating pong DOJ na huli po nilang talagang balita ay nasa bansang Timor-Leste. Ito pong si Arnie Tibes. At mayroon din po siyang mga kaibigan dyan sa Timor-Leste. Dahil nga sa aking page mga kaibigan, mayroon pong isang palaging nagko-comment doon at ang pangalan nga niya doon ay Butchoy Duran. At nasa bansang Timor-Leste daw siya. Iwan ko kung totoo po. At tinignan ko nga yung kanyang mga profile picture ay talagang sugarol din po ni mga manok po siya mga kaibigan. So kung tuman na nasa Timor-Leste, baka dyan po sa kanya yung si Butchoy Duran. Kaya ay marami po ang ating mga supporter doon sa ating page ang nakipagbanatan sa kanya sa komento dahil nga ay sinisiraan po niya ito pong si Mayor Jadis Digamo doon po sa kanyang comment. Kaya ay ang sabi ng ating mga kaibigan na kung mayroon po siyang ebidensya, patunayan po niya. Pero ang sabi niya ay sabi-sabi daw. So wala din po palang ebidensya ang lokong si Butchoy Duran na ito mga kaibigan. Matanda na po ito mga kaibigan, pero medyo ay may pagka-loko din ang tao na ito mga kaibigan. Kaya ay hinayaan ko na lang po siya kung ano po ang kanyang mga comment dahil wala naman po tayo talagang magagawa dahil ay siya po ang nagdala po sa kanyang sarili para po ay kung ano ang kanyang mga public opinion. At isa pa, lahat po tayo pwede po magbigay ng ating mga public opinion sa ating pong mga nasa puso mga kaibigan. Kaya yun, at dito nga sa atin pong pinag-usapan ngayon na patungkol dito sa paghuli kay Arnie Tibes ay inaasahan po ng karamihan na aagaran po na mahuli na po itong si Arnie Tibes dahil ay kahit na wala na po siya dyan po sa lugar po nila sa Negros mga kaibigan, yung iba po ay medyo takot pa rin po yung iba nga ay sabi hanggat na sa labas pa itong si Arnie Tibes ay parang natatakot pa rin po sila mga kaibigan dahil ay pwede pa rin po siya gumawa ng mga anumang pong hakbang laban po sa mga tao na nakipaglaban sa kanya mga kaibigan. So kaya nga ang mga kaibigan din po natin mga sumusuporta sa atin ay palaging nagpaalala na mag-iingat din po tayo dahil nga ay hindi po natin alam yung mga tauhan ni Arnie Tibes. Ganun po talaga yan pagka tayo po ay maglabas ng ating mga public opinion at parang naisip nila na kinalaban po sila ay masasaktan po yan at gagawa po yan ng paraan para po tayo ay matahimik mga kaibigan. So ganun po talaga ang buhay bilang katulad sa atin na mga nagbibigay po ng ating mga reaction at kuminto sa atin pong mga nabalitaan. Pero ang ating ginagawa po dito ay nais lang po naman natin na mag-iingay para po ay agaran po na mabigyan ng hustisya ang ating pong mga kababayan dyan po sa Negros Oriental dahil ay hindi lang po 1, 2, 3, 5 tao ang naging biktima kung hindi ay nasa 100 plus po mga kaibigan ang naging biktima po dyan sa
Negros Oriental. At sabi pa nga ng iba, hindi lang po hundreds no, ang naging biktima po sa mga patayan at sa mga pang-aagaw ng mga pangkabuhayan katulad ng mga lupa saka mga business, mga kaibigan no. Kaya ay yun ang atin pong pinaglaban dito ay ang hustisya po, na sana po itong si Arnie Tibes ay sagutin na po niya ito pong mga kaso ngayon na nasa korte na, dahil ay palagi nilang sinasabi na wala po siyang kinalaman at pawang ito ay gawa-gawang kwento lamang no, pagbibintang lamang. So patunayan po niya no, meron naman po tayong hukom at dyan po talagang babalansin po yan lahat. Anong mga ebidensya na maipakita mo dyan na ito po ay gawa-gawa lamang, at titimbangin po yan ng ating pong mga hukom kung ito pong kaso na isinasampa sa kanya ay talaga bang totoo na ito ay gawa-gawa lamang, di ba? Ganun po mga kaibigan no, para po ay malaman po natin kung totoo ba na malinis po siya, dahil nga sa atin pong paningin, lalong-lalo na po nung ating nasubaybayan nga ito pong pangyayari sa Digamos Liques at umabot sa Senado, ay talagang ang dami po ng mga tao na nagtuturo na siya po ang nasabi na mastermind po sa nasabi po na krimen diyan sa Negros Oriental, at hindi lang po yung Digamos Liques, iba pang mga krimen, di ba mga kaibigan. At yung kaso pa nga niya no, na yung sa 2019, border din po yon mga kaibigan, di ba? At may narinig po tayo no, na isang vlogger na sabi nga niya ay nagtaka daw siya dahil yung kaso sa 2019 nauna daw yun na sampa sa korte, pero bakit daw itong Digamos Liques na huli ay unang lumabas yung warrant of arrest. So ayan po no, mga kaibigan no, base po no, sa atin pong naralaman, tama po na una po na naisampa sa korte yung pong kaso na 2019, pero ang kaso na yun doon po sa Bayawan RTC na isampa, at yun nga ang nais ng ating DOJ na ilang paglilitis po doon ay request po nila na ilipat po sa Manila RTC. Hindi po katulad dito po sa Digamos Liques ay nasa RTC po siya mga kaibigan no, na isampa. Kaya nga ay madali po na nakapaglabas ng warrant of arrest. So yun po no, ang kaibahan doon, dahil nga ay ang kaso na nauna ay doon po sa Bayawan RTC na isampa. So alam na po natin na yung mga TVs dyan, kahit na ganito po ang nangyayari, ay ang influensya po nila ay hindi pa po mawala, di ba mga kaibigan? Dahil nga sabi ni Atty. Roque ay simula pa ng kanilang lolo hanggang ngayon po no, sa kanila ni Arnie Tibes ay hinahawakan po nila ang nasabi po na probinsya na iyan. So ganun po sila kalakas mga kaibigan no. Kaya nga ay dito po sa nangyayari ngayon no, na pagtatago ni Arnie Tibes ay masabi po natin na talagang mahirapan po ang ating mga otoridad, at mismo nga itong spokeswoman no, ng PNP ay sabi nga niya no, na medyo mahirapan po sila, lalo na po kung nandyan po sa ibang bansa, lalo na at alam po natin na hindi po tayo basta-basta makakapasok po no, sa ibang bansa na yan, lalo na kung wala po tayong Trinity po dyan, di ba mga kaibigan no? So ganun po yan mga kaibigan, pero umaasa po tayo no, dahil ay ginawa naman po ng ating pong gobyerno ang lahat po ng makakaya po nila na ay agaran po na mahuli ito pong si Arnie Tibes para po ay mapanagot po sa mga kaso na naisampa na dyan po sa korte. So yan lang po mga kaibigan no, ang atin po na ipanalangin na sana po ay gabayan din po ng ating mahal na Panginoon ang ating mga otoridad para po ay mas madali na mahuli itong si Arnie Tibes at mananagot po sa mga kaso laban po sa kanya.
At yun na nga ang sabi ko na palaging sinasabi na wala po silang ginawa na kasalanan, malinis po sila. So yan po natin ang papatunayan sa korte kung talagang malinis pa. So yan lang po muna mga kaibigan, no? Kung ano po ang inyong mga komento at mga masasabi, no, dito sa atin pong ginawa po, no, na reaction video. Paki-comment lang po, no, sa ating comment section. At ako po muli, no, ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, suporta sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page, at sa lahat po, no, na mga nakasubscribe na, nakapalo, maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan at nakapalo, ayan, pakisubscribe at pakipalo na rin po mga kaibigan. At maaari po ay pakilike na rin po ang video na ito kung nagustuhan po ninyo. At pakishare na rin po mga kaibigan. Ayan po, ano. At sa atin pong mga kababayan dyan sa Negros Oriental, ayan, at mag-iingat po tayo dyan, no. At maraming salamat din po, no, sa inyong mga suporta sa akin pong mga ginagawa po na vlogs, no, patungkol nga dito sa kaso na laban kay Arnie Tevez. At sa ating pong mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ayan, no, maraming salamat din po. At sa ating mga ka-OFW, yan, at dobling ingat po tayong lahat kung saan man po tayo naroon. At see you po sa next video ko. God bless all of us. At ingat tayo palagi, saan man tayo naroon.